Tito Dancio Love Stories presents Ang Suplado Kong Sekretaryo, written by Sleeping Singer. Hanapan mo nga ako ng bagong sekretarya, Lucas. Sigaw ng isang dalaga sa kanyang isang empleyado. Ang dalagang ito ay isang CEO ng kilalang kumpanya sa buong Asya. Siya ay si Eloisa Manalo, ang bilyonaryang CEO ng Tulips Blossom Company. Isang sikat na kumpanya na may sikat na produktong pabango. Sumagot si Lucas kay Eloisa. Ma'am, hindi po ganun kadaling maghanap ng susunod na sekretarya niyo. Pang-walo na po ito. Hindi pa po ba pumapasa sa inyo mga nagdaang naging sekretarya niyo? Nito. Wala, Lucas. Wala. Kaya mas mabuting hanapan mo ko ng bago. Yung mas mabilis kumilos. Yung madaling utusan. Sigaw ulit ni Eloisa habang patuloy na naglalakad papunta ng kanyang office. Sige po, ma'am. Masusunod po. Tugon ni Lucas sabay alis na nito. Napahawak na lamang sa kanyang sentido si Eloisa. Nakaka-stress tong mga empleyadong to, Diyos ko. Idagdag pa itong ibang buyers ng product ko. Hindi ko alam kung ilang packs ba ng cologne sa ipapadala dahil mga magugulong kausap. Wisit! Naiirit ang reklamo niya bago siya makapasok ng tuluyan sa kanyang opisina. Nang makapasok siya sa kanyang opisina, ay padabog niyang isinara ang pinto. Pabagsak siyang umupo sa kanyang swivel chair. Nakasandal ang kanyang likod at nakataas ang kanyang ulo habang nakatingala sa kisame. Napabuntong hininga na lamang siya. Sino naman kaya ang makukuha ng employee ko na bago sekretary ko? Sana lang meron. What if mas grabe yung papalit? Sana naman matino at masipag talaga. Maaasahan talaga na sekretary. Sana hindi na yung laging palpak. Diyos ko, sawang-sawa na ako sa mga palpak ng mga tao. Nitong si Eloisa at napapikit na lamang na dahil sa sobrang stress. Maya-maya pa ay may biglang kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pasok! Ani Eloisa tanda ng pagbibigay ng permiso sa papasok. Nakita niya ang inutusan niyang employee niya na humanap ng bagong sekretary. Si Lucas. Ma'am, sakto po na may nag-email po sa inyo na aplikante. Kakapost ko lang po kanina tapos siya yung kauna-unahan. Check nyo na lang po. Thank you po. Bungad ni Lucas. Saka umalis na rin nang dahil sa sinabi ni Lucas. Agad na binuksan ni Eloisa ang kanyang laptop para i-check ang nag-email sa kanya. Nang buksan niya ang background ng aplikante, nagulat ito at isa itong lalaki na may maraming experience sa pagiging personal assistant at secretary. Mukhang marami na siya naging amo. Pero, bakit parang sa application papers niya? Parang laging seryoso. Sa picture niya pa lang, masyado nang seryoso sa buhay. Mukhang sobrang professional. Well, kailangan ko na agad ng sekretary ngayon. Wala rin akong choice kundi ang i-hire siya. Bulong ni Eloisa na akalain mong may ibang kausap. Titig na titig lang siya sa laptop. Maya-maya pa ay kinuha na niya agad ang kanyang phone at tinawagan ng number na nasa application letter ng aplikante. Ilang sandali pa ay sumagot ang aplikante. Hello? Who's this? Panimula ng nasa kabilang linya. Nagulat si Eloisa. Tama nga ang hinala niya. Galaw professional ang kausap niyang aplikante ngayon. Hello? I'm Eloisa Manalo, the CEO of Tulips Blossom Company.
Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hired ka na at pwede ka na magsimula mamaya. Wait. What? Mamaya talaga? Yes? May reklamo ka? No. Naninigurado lang. Miss Eloisa, salamat sa pag-remind sa akin. Nice meeting you, my CEO. What the? Hindi na natuloy ni Eloisa ang kanyang sinasabi nang bigla siyang pinatayan ng call. Aba? Loko to bastusan Ang lakas ng loob patayan ako ng call. Literal na seryoso pero medyo flirty siya kanina sa akin. Teka, flirty nga ba tawag doon? Ewan ko na. Reklamo ni Eloisa nang patayan siya ng tawag. Medyo masakit na rin ang ulo ni Eloisa. Kaya sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Papikit pa lamang ang mga ito nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pasok! Ani Eloisa. Pumasok ang isang binatilyo na naka-formal attire. May salamin ito na may hugis na pahaba. Lumapit ito kay Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. I'm Prince de Benson, 27 years old. Nasa ng list ng lahat ng appointments niyo at ako na ang bahalang magayos. I can do this job better. Anitong binata at ngumisi. Okay. Pakikuha ang schedule ko this month. And then kay Lucas ang lahat ng mga nasa list na appointments ko. Utos ni Eloisa. Tumango-tango si Prince. Noted, Miss Eloisa. Pumunta sa mga employees si Prince at nagtanong. Miss Lucas, can I talk to him? Formal na tanong ni Prince sa mga employee na nandoon sa kwartong iyon. May isang lumapit na lalaki. Yeah? Bakit? Ikaw yung bagong sekretary, hindi ba? Tanong nito. Direktang sumagot naman si Prince. Yes, ako nga. Ipinapasabi ni Miss Eloisa ang listahan ng appointments niya this month. Ako raw maghahawak nito. Pwede ko bang makuha sa'yo? Masyado ko yatang formal makipag-uusap sa iba. But it's fine. Teka, at kukunin ko ang schedule list. Tugon ni Lucas. Nang makuha na ni Lucas ang listahan ay agad niya itong ibinigay kay Prince. Nang makuha ni Prince ang listahan ng mga nasa schedule na appointments, dumiretso agad siya sa opisina ni Eloisa. Nang makapasok na si Prince, agad siyang umupo sa couch na nasa loob ng opisina ng kanyang amo. Chinek niya ang listahan ng lahat ng appointments ng kanyang amo. Inayos niya ang lahat-lahat ng nasa listahan. Iniangat niya Prince ang kanyang tingin sa kanyang amo. Miss Eloisa, may meeting po kayo ni Mr. Redulio ngayon. Pupunta po ba kayo? Nilingon si Eloisa si Prince. Patungkol saan ang usapan? Patungkol daw po sa advertisement. Naalala ko na. Anong oras ba yan? After lunch, Miss Eloisa. Kaya po ba? Mga 1 p.m. ba? Yes, Miss Eloisa. Just tell me kung kaya niyo ngayon. May mga papeles pa kasi na kailangan yung pirmahan. Tapos may reports pa na kailangan yung basahin. Magbabasa muna ako ng reports. Okay. I-cancel muna natin itong meeting na to. What about some papers? Pipirmahan niyo na po ba? Next time na lang yon. Ano ba mga nilalaman nun? Maybe it's all about different permission letters na galing sa production team. Okay, leave it to me. Ako na ang bahala sa lahat ng yon. Basta nga, sikasuhin ko ngayon ay about sa mga report papers from 2021 to 2024 para makita natin ang difference ng number of sales per year. At kung ano pa mga kailangan nating i-improve. Noted, Miss Eloisa. After this, samahan mo akong mag-lunch. I can buy my own lunch, Miss Eloisa. Pero ako ang boss mo. Kaya wala kang magagawa kapag sinabi kong kasabay kitang kakain ng lunch. Maliwanag? Noted, Miss Eloisa. Walang nagawa si Prince kaya sumang-ayon na lamang siya sa kanyang amo. Hindi pa natatapos sa pagbabasa ang reports ni Eloisa nang bigla niyang mapansin na alas 12 na pala ng tanghali. Kaya iniligpit niya muna ang kanyang mga gamit at saka tumayo mula sa pagkakaupo niya sa kanyang swivel chair ng napakatagal.
Tara na, Prince. Kain na tayo sa labas. Aya ni Eloisa sa kanyang sekretary. Napalingon sa kanya si Prince. Ang aga naman yata. Hindi ka pa nga tapos eh. Anito sabay balik ulit ang tingin sa binabasang dating reports na nakalagay sa laptop niyang gamit. Naiinis na nagpamewang si Eloisa at lumapit sa Colt, kung saan nakadekwatro na paupo si Prince habang tutok sa laptop. Ano ba? Nagugutom na nga ako. Sino ba ang amo sa ating dalawa? Ikaw ba? Napatingala si Prince kay Eloisa. Ikaw ang amo, pero paano ka matatapos kung pahinto-hinto ka sa ginagawa mong trabaho? Nanggagalaiti sa inis na sumugot si Eloisa. Bakit ba? Ikaw ba ang magbabasa ng reports? Ikaw ba yung magde-decide? Hindi ba't ako? Let's to. Feeling boss, ha? Diyan ka na nga. Kung ayaw mo kumain na diwag. Ha? Padabog na umalis ng opisina niya si Eloisa. Dala-dala ang kanyang frame bag at cellphone. Paglabas ni Eloisa sa kanyang opisina, ay agad niyang hinanap sa parking lot ang kotse niya at siya'y pumunta sa malapit na restaurant. Ilang sandali pa ay nakarating na agad si Eloisa at agad siyang bumaba ng kotse. Bago pa makapasok si Eloisa, napansin niyang occupied na ang halos lahat ng mga lamesa, maliban na lamang sa isa sa pinakadulo. Pero may napansin siyang isang lalaki na nakaupo sa isang side ng lamesang iyon. Makapasok na nga sa loob. Ang init dito sa labas. Kanina pa ako nagugutom eh. Ano kaya mga available nilang masasarap na makakain? Sana hindi yung mga common dish na sinuserve sa ibang restaurant. Anitong si Eloisa bago dumiretso sa loob ng restaurant na iyon. Pagpasok niya sa loob, agad nandilingon niya ang lalaking nasa dulong table. Palagay niya ay pamilyar sa kanya ang pagmumukha ng lalaki. Nang maging malinaw sa memorya ni Eloisa ang pagmumukha ng lalaki, napangisi na lamang siya. Akala ko ayaw nitong kumain. Yun pala mauna pa siya dito. Wait, paano niya nalaman na dito ako pupunta? Sinusundan ba ako nito? Aba, ang lakas ng loob na sundan ako. Ani Eloisa sa kanyang isipan, sabay halokip-kip. Nasa kalagitnaan siya ng pagtitig sa lalaki. Nang biglang tumunog ang kanyang tiyan kaya napahawak siya dito at hinimas-himas. Nag-order na siya ng kanyang pagkain. Binayaran agad ito at umupo na sa harapan na side table kung saan nakaupo yung lalaki. Hoy Prince, akala ko ba hindi ka kakain? Bakit nandito ka? Bungad ni Eloisa sa lalaking nakaupo sa isang side ng table na uupuan niya. Si Prince naman pala iyon, ang bago niyang sekretary. Nagangat ng tingin si Prince. Wala naman ako sinabing hindi ako kakain. Tsaka, hindi naman ako pumayag kanina na sabay tayong kumain. Kapag sa loob tayo ng opisina mo, sekretarya mo ko. Pero kapag nasa labas na tayo ng building, it's either ako masusunod sa gusto ko, o ikaw ang kokontrol sa sarili mo. Dahil hindi mo ko maahawakan sa leg tulad ng ibang employees mo. Anito sa harapan ng maraming customer. Nang dahil sa mga sinabi ni Prince, nagtagis ang bagang ni Eloisa. Kung sakalin kaya kita, may magagawa ka pa ba? Ibinalik ni Prince ang kanyang atensyon sa kanyang in-order. Ipapakulong kita. Physical harassment ang sasabihin kong ginawa mo. Aba, ang lakas talaga ng loob nito. Pasalamat ka at gwapo ka. Dahil kung hindi lang. Dahil kung hindi, anong sasabihin mo? Napangit ako? Na may nakakasawa akong mukha? Sus, tama na yan. Bugbog na sa akin ang mga line na yan. Kumain ka na lang dyan sa sahig. Hoy, hindi sa'yo tong restaurant na to kaya wala kang karapatan. Tumayo sa kinauupuan niya si Prince at lumapit kay Eloisa habang itong nakangisi ng nakakaloko. I'm not the owner, but my father is. Aniya bago bumalik sa pagkakaupo. Kahit nakitang-kita na sa mga sinabi ni Prince na ayaw niyang may uupong iba sa occupied seat na nasa harapan niya, doon pa rin umupo ang mapilit na si Eloisa. Napabuntong hininga na lamang si Prince. Hinayaan na lamang niya si Eloisa na
umupo sa bakanting upuan. Wala rin naman siyang magagawa. Alam niyang mapilit ang amo niya, kaya hinayaan niya na lang. Habang kumakain si Prince, biglang nagtanong sa kanya si Eloisa. Bakit ginusto mo na dito kumain? Tanong ni Eloisa habang pine-prepare ang kanyang pagkain. Tinignan siya ni Prince. Why? Tanong niya rito sabay subo ng kinakain. Wait lang. Susubo lang ako ng pagkain. Sabi nitong si Eloisa sabay subo ng kanin na may ulam na steak. Malaki ang pagkakasubo niya, kaya napatulala na lamang si Prince sa kanya. Nang malunok na ni Eloisa ang kanyang kinakain, ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Prince. So, ayun na nga. Natanong ko lang kung bakit dito mo naisipang kumain. Baka kasi sinusundan mo ko. Nitong si Eloisa. Kumunot ang noon ni Prince. Gusto ko rito dahil ayokong kumain sa mga fast food chains. Tsaka, pagmamayari na ng tatay ko to. Alangan naman sa iba pa ako kumain. Tsaka sinong may sabing sinusundan kita? Kahit na ako naman talaga ang nauna ritong dumating. Bakit bang seryoso mong kausap? Kasi wala kang pake. Aba, sino may sabing ganyanin mo ko? Imbes na sumagot si Prince, inirapan niya lang si Eloisa na siyang ikinagulat ng dalaga sa inasta nito. Talagang iniirap-irapan mo ako ha? Sige, minsan mo pa akong tirayan, tanggal ka na sa trabaho. Pagbabanta ni Eloisa kay Prince. Pero mukhang wala lang ito kay Prince. Kapag ginawa mo yan, mas mahihirapan kang makahanap ng sekretary na tulad ko. Buwelo naman ni Prince sa kanyang amo. Mukhang walang gustong magpatalo sa dalawa. Naningkit ang mga mata ni Eloisa na tumitig sa mga mata ni Prince. Baka nakakalimutan mong amo mo pa rin ako. Bumuntong hininga si Prince. Nasa opisina mo ba tayo? Tanong niya sabay subo ulit ng kinakain. Inirapan ni Eloisa si Prince. Pero igalang mo pa rin ako bilang amo mo, kahit nasa labas pa tayo. Ikaw pa rin naman ang sekretary ko kahit wala na tayo sa opisina. At ako nagpapasweldo sa'yo. Bakit? Sinuweldohan mo na ba ako? Bakit? Araw na ba para sumweldo ka? You know what? Just eat your lunch. And I'll eat mine. Para naman maubos mo na yung kinakain mo. Ako ingay mo na eh. And can you please shut up your unmannered mouth? Walang galang eh. Just eat, my CEO. Don't stress yourself more. Wow ilalandi mo ba ako, Prince? Hindi. Sino may sabing nilalandi kita? Tsaka panlalandi na yun sa'yo? You're my CEO. Kasi nga, just shut up, Prince. Nang dahil sa sigaw ni Eloisa, nagtingin na ng ibang customer sa kanila ni Prince. Bahagya na lamang natawa si Prince nang dahil sa naging reaksyon ng mga ito. Lagot ka talaga sa akin mamaya, Prince. Sinasabi ko sa'yo. Pagbabanta ni Eloisa kay Prince. Ngumingisi-ngisi lang ang sekretary. Parang hindi ito natatakot sa pwedeng gawin sa kanya ni Eloisa. Dali-daling tinapos ni Eloisa ang kanyang kinakain at agad na umalis sa restaurant na iyon. Pag-alis niya, sinundan agad siya ni Prince. Nagulat na lamang si Eloisa na biglang hawakan ni Prince ang kamay niya. Hindi nilingon ni Prince si Eloisa. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad habang hawak-hawak ang isang kamay ni Eloisa. Si Eloisa naman ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Prince. Hoy Prince, alisin mo nga yung kamay ko sa kamay mo. Sigaw ni Eloisa, pero parang walang naririnig si Prince. Hoy, ano ba? Sabi kong bitawan mo yung kamay ko eh. Sigaw ulit ni Eloisa. Huminto si Prince sa paglalakad. Kaya napahinto rin si Eloisa. Nilingon ni Prince si Eloisa at ipinakita ang kamay nilang dalawa. Sino bang nakahawak pa sa kamay ko hanggang ngayon? Tanong ni Prince sabay irap kay Eloisa. Kahit na naguguluhan, inalis agad ni Eloisa ang pagkakahawak niya sa kamay ni Prince. Para siyang binuhusan ng malabig na tubig ng dahil sa hiya. Iniwan na siya ni Prince na nakatayo pa rin ngayon sa pinaghintuan nilang dalawa. Ang weird talaga nitong lalaking to.
Makabalik na nga lang ko sa opisina, nakaka-bad trip. Singhal ni Eloisa. Bago nagsimulang maglakad ulit, malapit na rin naman siya sa pinaparkingan niya ng kotse niya. Na makapasok na si Eloisa sa kotse niya, agad niya itong pinaandar. Ilang sandali pa ay agad na rin siyang nakarating sa building ng kumpanya niya. Pumasok agad si Eloisa sa loob. Na makapasok na siya, agad niyang tinungo ang kanyang opisina. Nadatnan ni Eloisa si Prince na nakaupo na sa couch at nagbabasa ng ilang old repost ng mga panahong nag-uumpisa pa lamang ang negosyo ni Eloisa. Oh, ang bilis mo yatang makarating dito. Ani Eloisa kay Prince. Nilingon siya ni Prince. You're late. Ganyan ka ba maging amo? Inirapan ni Eloisa ang kanyang sekretary. Wala kang pake. Darating ako sa kung kailan ko gustong oras maliwanag. Kaya ka pala iniiwan ng mga employees mo. Yes, Eloisa? Dahil ganyan ka. Napaka-unfair mo ng boss kong ganun. At paano naging unfair ang nalilate lang ako ng ilang minuto? Yung mga employee mo, bawal malate na 1 segundo. Tapos ikaw na boss, okay lang malate ng ilang minuto? Hindi ba unfair ang tawag doon? Pinagsasasabi mo. Tsaka sino ba nagpapasweldo sa inyo, hindi ba ako? Kaya bawal kayong magreklamo dahil sa trabaho. Ako masusunod. Tsaka, isa pang napansin ko. Pwede ba, Prince? Magtrabaho ka na lang. Ang dami mo bang kuday. Kanina pa ako naiirita sa ugali mo. Ano ba sa akala mo yung ugali mo? Hindi nakakainis? O, hindi mainis ka. Wala namang may pake eh. What a useless company. Really? Poor bug? What? Kung pangit pala ang ugali ko, mas pangit yung mukha mo. Tinuring ang Prince ang pangalan mula namang sa ugali. Ikaw nga CEO pero pangkalya sumagot. What an professional owner. Just quit. You're useless. Wow! Hiyang-hiya sa'yo piling boss, ha? Huwag mo na nga pangarapin. Hindi bagay sa'yo. Mas masahol pa yung ugali mo sa ugali ko. Siguro kulang ka sa aruga. Kaya ka ganyan sa ibang tao. Kung may problema ka personally, huwag mong itadama yung ibang tao. Lalong-lalo na ang trabaho mo. Kung dati ikaw ang binabastos at hindi ginagalang, huwag mong iparamdam yung pinaparamdam nila sa'yo. Bakit mo ba ako dinidiktahan sa kung anong gusto kong trato sa mga nakapaligid sa akin? Sino ka ba para diktahan ako? Sa tingin mo na, sino ka ba para sabihin sa akin lahat yan? Tanayin ba kita? Hindi naman, di ba? Nang matapos ang sagutang iyon, binalak na lamang ni Prince na lumabas na lang ng opisina at magpalamig ng ulo. Pero bago pa siya makalabas, ay muling pinasadahan siya ng mga salita ni Eloisa. Hindi mo ko kaano-ano, pero mali yung trato mo sa mga taong nakapaligid sa'yo na ang gusto lang naman at makaklose ka. Ang gusto ko lang naman, be nice to others. Nawawalan ka na ng respeto eh. Lalong-lalo na sa akin na boss mo, Prince. Ihiwalay mo naman ang trabaho sa personal na problema mo sa ibang nakakapaligid sa'yo. Grabe. Ang ayos-ayos ko makipag-usap sa'yo kanina. Pero anong ugaling pinakita mo? Tama ba yung pagtrato mo sa akin? Isipin mo naman kung ano kita. At ano mo ako. Tsaka mas matanda akong hamak sa'yo. Be a gentleman. And be nice naman. Sigaw ni Eloisa. Pero agad ring pinakalma ni Eloisa ang kanyang sarili. I'm sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko. Sige, umalis ka muna ng opisina ko. Pag-isipan mo lahat ng desisyon ko sa buhay mo. Bibigyan kita ng time para sa sarili mo. Bumalik ka na lang dito kapag okay ka na at kalmado na tayo. Baka kung ano pa ang masabi natin sa isa't isa. Dugtong ni Eloisa nang hindi man lang nililingon si Prince. Si Prince naman ay agad na umalis ng opisina ni Eloisa. Napaluha na lamang siya ng dahil sa mga narinig sa dalaga. Pumunta siya ng rooftop ng building ng kumpanya ng kanyang amo para magpahangin. Dito niya pinakalma ang sarili niya. Ito ang alam nilang ako. Dahil ito ang nakikita nilang lahat. Seryoso sa buhay, seryoso kausap, seryoso marsyado sa trabaho.
Totoo bang sumusobra na ako? Na pati yung buhay ng iba ay parang kinokontrol ko na. Na dapat ay gumaya sila sa takbo ng araw-araw ko. Yan ang ilan sa mga gumugulo na mga katanungan sa utak ni Prince. Hindi niya maiwasang mapaisip na dahil sa mga binityawang salita ng kanyang amo. Napabuntong hininga na lamang si Prince at napaisip muli. Kailangan ko na naman bang baguhin ang trato ko sa lahat? Noong minsan ko kasing binago, ako ang inabuso. Nagiging bastos na rin daw ako. Nasasagot ko na raw ang boss ko na hindi ko naman itatanggi. Dahil nagkakasagutan kami ng boss ko dahil sa kagustuhan kong magbago ng nakasanayan nila. Para sa kakayos rin ng kumpanyan yun. Para masumunlad pa ang negosyo ng boss ko pero parang ako lang ang nakakaintindi ng sitwasyon at sa bawat responsibilidad ng bawat nagtatrabaho sa isang kumpanya. Mas nasana yata sa lumang sistema ang boss ko. Aminin ko minsan, dumadating na kami sa point na parang ako na ang boss at siya na ang sinusweldohan ko pero wala akong magagawa. Yun ang nakasanayan nilang gawi. Lalong-lalo na yung boss ko. Pumapasok lang siya sa trabaho kapag gusto niya at kailangan lang. Palibhasa, sobrang sikat ng kanyang mga produkto at sobrang yaman niya. Kaya hindi niya lintana ang responsibilidad niyang pumasok araw-araw. Dahil kahit hindi siya pumasok, may papasok na pera sa bank accounts niya at sa mismong ponto ng negosyo niya. Tama naman si Miss Eloisa eh. Siya pa rin na masusunod dahil siya ang nagpapasweldo sa akin. Kahit naiyayag ko sa kanya kung ano ang pinapoint out ko. At isa pa, negosyo niya yun. Dati niyang pinapatakbo at hanggang ngayon ay successful pa rin. Baka employees talaga ang problema minsan. Basta ganun. Baala na. Tugtong panipingin sa kanyang sinasabi sa kanyang isipan habang patuloy na pinapakalma ang kanyang sarili. Nang makakalma na siya, bumaba na rin siya ng rooftop at dumiretso agad siya sa opisina ni Eloisa. Pagpasok niya, naabutan niya nagpapasa ng reports ng negosyo ang kanyang amo. Kamusta? Okay ka na ba? Bungad na tanong ni Eloisa pero hindi man lang nito nilingkod ng pumasok. At yun ay ang kanyang sekretary. I'm already fine and calm now. Walang emosyong sagot ni Prince kay Eloisa. Oh, that's good to know. Ano, pwede na ba tayo maging okay ngayon? Ani Eloisa, kasabay nito ang pagbaba niya sa binabasa niyang reports ng negosyo niya at tumingin sa gawin ni Prince at nagtama ang tingin nila. Hindi ganun kadali yun, Miss Eloisa. Siguro, it takes time para magkaayos tayo. As in, parang close, ganun. Pasensya na po kanina kung napagtaasan ko po kayo ng boses. Nadala lang po ako ng emosyon ko nung sinisigawan niyo po ako eh. It's fine. Okay na yun. Pasensya na rin kanina ha. Sadyang marami lang akong iniisip. I can promise to be that so mannered that you want, but I'll be better for work and on how I treat others as well. That's great. Thank you for understanding my point of view. No. Narealize ko lang kasi na tama ka naman talaga. Sekretary mo lang ako at wala akong karapatang diktahan ka sa mga kung ano ang dapat mong gawin. Kasi first of all, alam mo na ang lahat ng mga ginagawa mo bilang CEO ng kumpanya. Teka, parang seryoso pa rin. Sobrang naging seryoso. Hindi ka ba marunong umiti? May magpapangiti pa sa akin? Oo, alam mo ba kung sino? Sino ba? Ako, syempre. Maniwala ka sa akin na kaya kitang pasahin ng sobra-sobra. Ayoko maging masaya sa'yo. Bakit naman? Baka masanay ako sa'yo tapos hindi ka mawala sa isip ko. Tapos baka bigla mo lang akong iwan. Ay, wow! Nagre-relapse ka ba, be? Oo eh. Hindi na kasi ako pinili. Alam mo, Prince, kalimutan mo na siya. Ako na kasi pakasalan mo. Kapag pinakasalan ba kita, mamaalin mo ko? Ang arte mo, oo nga, ang kulit. Anong oo nga? Hindi ka nga umamin sa akin na crush mo ko. O gusto mo ba ako? O mahal mo ba ako?
Please, huwag mo na akong paasahin. Nagjo-joke ka ba? Never naman kitang pinaasa. Hindi ka natawa? Joke lahat yun. Hindi. Ang corny mo kasi mag-joke. Tama na, magtrabaho na tayo. Ayoko na mag-joke. Joke pala yun? Bakit hindi ako aware? Ewan ko sa'yo. Trabaho ko na lang din. Kung naisipin yun, may stress ka lang. Dati na ako na-stress sa ugali mo, okay lang yun. Just do your work, Miss Eloisa. Okay, Mr. Seryoso palagi. Whatever. Nang matapos ang usapan nilang iyon, itinuon ng dalawa ang kanilang atensyon sa pagtatrabaho. Wala silang naging kibuan. Hanggang sa sumapit ang 4:00 ng hapon, ito ang oras ng pag-uwi nila sa kanilang uwian. Magkasunod na lumabas ng opisina si Eloisa at Prince. Sabay na naglakad ang dalawa patungong parking lot. Nilingon ni Prince si Eloisa. Mag-ingat ka sa pag-uwi, aking CEO. Nakangiting, anito sa boses na katamtaman lang para marinig ni Eloisa. Nang dahil sa narinig, parang may kung anong naramdaman si Eloisa sa kanyang mukha na parang umiinit. Pinipigilan niyang mapangiti. Dahil baka makita ito ni Prince. Bakit? Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Nauutal na tanong ni Eloisa. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Prince dahil sa hiya. Bakit? Gusto mo ba akong magmaneho ng sinasakyan mo? Tanong ni Prince habang titig na titig kay Eloisa. Kung pwedeng ikaw na lang sakyan ko, why not? I mean, kung pwede nang ikaw ang magmaneho, ikaw na lang. Kasi, napagod rin ako eh. Napabuntong hininga si Prince nang dahil sa isinagot ng kanyang amo. Kaya napakamot siya ng batok. Miss Eloisa, kung ako ang sasakyan mo, makakarating ka ba sa kondo mo? Hindi, di ba? Mahina natawa si Eloisa. Hindi ako makakarating sa kondo pero sa langit, oo. Anito sabay ngisi. Kumunot ang noon ni Prince. Ha? Paano ka makakarating sa langit kung ako ang sinakyan mo? Madidisgrasya ka ba kapag sinakyan mo ko? Oo, lalobo ang tiyan ko ng 9 buwan. Oh, paano nangyari yun? Kapag sinakyan mo ko, makakarating ka ng langit tapos madidisgrasya ka at lalobo ang tiyan mo sa loob ng 9 buwan. Paano? Alam mo, napaka-inosente mo. Seryoso kasi ako nagtatanong. Ikaw naman kung ano-anong sinasagot mo. Eh di, sorry na po. Ito na. Magiging seryoso na ako. Doon tayo sa kotse ko sasakay. Ikaw mag-drive. Tinatamad ako. Tugon ni Eloisa at sinabayan niya ito ng pag-pout. Napangiti na lamang si Prince at nakita ito ni Eloisa. Ayan. Gumiti ka rin. Lagi ka na lang kasing naka-serious mode eh. Ganyan dapat. Hindi yung sobrang seryoso mo. Ni hindi ka nga sineseryoso ng mga taong gusto mo. Sabi ni Eloisa at mahinang natawa. Ang ngiti sa mga labi ni Prince ay agad na nawala. Wala kang pake. Anito sabay irap kay Eloisa. Kaya mas lalong natawa si Eloisa. Bading ka ba? Tanong nitong si Eloisa na tatawa-tawa pa rin. Kumunot ang noon ni Prince. Dino? At sino naman may sabi sa'yo na bakla ako? Wala lang. Ang hilig mo kasing umirap, kaya pinagkamalan kitang bading. Hindi mo pwedeng umirap ang mga lalaki? Dapat ba kayo lang ang marunong? Oh, chill ka lang. Galit ka na naman eh. Hindi ako galit. Nagtatanong lang. Pumuntong hininga si Eloisa bago ito sumagot. Well, wala naman ako sinabing mga babae lang dapat ang marunong umirap. Pero, sige na lang. Gusto mo yan eh. Support na lang kita. Bax. Ay, buti na lang boss kita dahil kung hindi. Dahil kung hindi, no? Susuntukin mo ako? Hindi kasi ganun, Miss Eloisa. O, ano nga? I'll just kiss you until you can stand with your own strength. Sagot ni Prince sabay ngisi sa dalaga. Inirapan ni Eloisa si Prince sabay sabing, Stop teasing me. Hindi yan umuubra sa akin. Anito habang pinipigilan ang kanyang ngiti na gusto nang kumawala sa kanyang mga labi.
Umiwas ng tingin si Prince. Sabay tugon ng, I'm not teasing you. I have a one word. Baka magsisi ka kapag ginawa ko talaga yung sinabi ko. Hindi na napigilan pa ni Eloisa ang kanyang kilig kaya nahampas niya si Prince sa braso nito. Sa lakas ng hampas ni Eloisa ay halos matalisod si Prince. Dahil ang hampas pala ni Eloisa ay sinamahan nito ng tulak. Kaya gano'n na lamang ang kinalabasan ng gawin niya ito kay Prince. Napahawak na lamang ang kanyang braso. Aray ang uwi mo sa part na yun. Ang uwi mo palang kiligin. Reklamo niya. Ang kilig na nararamdaman kanina ni Eloisa ay biglang nawala at napalitan ng inis. Kaya napahalokip-kip na lamang siya at sinabayan ng irap kay Prince. Hindi naman nakakakilig. Nakakabisit nga eh. Feeling to. Hindi ka kinilig? Nabubula ka nga kanina. Anong nabula? Baka ikaw. Alam kong crush mo ko kaya huwag mo nang itanggi. Papansin ka kasi. Ako ba talaga ang papansin o ikaw? Paano nga ako ikaw nga yung papansin dyan? Napatitig na lamang si Prince sa reaksyon ni Eloisa. Napangiti siya at napabuntong hininga na lamang siya nang dahil sa kakyutan ni Eloisa. Oo na, ako na ang papansin. Alam ko naman kasi hindi ka magpapatalo sa akin, tsaka itigil mo na nga yung pagpapakyut mo. Bakit? Effective ba? Hindi, nakakairita kasi. Ay, ang sarap mo talagang ihagi sa space. Huwag naman. Hindi mo na makikita ang pinaka-cute sa mundo kapag ginawa mo yan. Ako ba yung cute na yan? Hindi. Alam ba kung ano yun? Wala. Ayoko marinig, gusto ko na umuwi. Tagal-tagal mo maglakad. Kanina pa ako naiinip. Ano ba? Uwi na tayo. Okay, boss. Noted. Pasok ka na sa kotse. Palapit naman na Kaya mo na yan. Hindi mo man lang ba ako pagbubuksan ng pinto ng kotse? Hindi. Kasi kayang-kaya mo namang gawin yun. Wisit, hindi ka talaga naging gentleman kahit kailan. Oo? Totoo naman kasi kaya mo na gawin yun. Shut up! Don't talk to me. Dalian mo na lang maglakad dahil uwi-uwi na ako. Sigaw ni Eloisa kay Prince sabay alis. Pumasok na agad siya sa kotse niya habang hinihintay si Prince bilang kanyang driver ngayon. Napabuntong hininga na lamang si Prince. Hindi naman niya ako driver para ipag-drive ko siya. Tapos gumagalit sa akin parang girlfriend ko na siya. Nakahanap yata ako ng katapat ko Ayos, pambihirang buhay naman to Aniya at patabog na nagtungo sa parking lot. Hinahanap niya ang kotse ng kanyang amo. Nang mahanap niya ito, agad siyang pumasok at nakita niya nakakunot pa rin ang noo ng kanyang amo habang ito'y may tinitingnan sa cellphone. Napailing na lamang si Prince. Hindi pa ba tayo magkakaayos, Miss Eloisa? Iniangat ni Eloisa ang kanyang tingin kay Prince at inirapan lang ito saka bumalik na sa pagiging busy sa kanyang cellphone. Pumasok na ang kotse si Prince at umupo na sa driver's seat. Napapatingala siya sa windshield, rear view mirror ng kotse at nagtama ang tingin nila ni Eloisa na bigla ring nag-iwas ng tingin. Umaktong na sa mid si Prince sabay sabing, Let's go, baby. Alam kong napagod ka sa work. Please don't be mad at me. Ayoko nagagalit ka sa akin. Okay po ba yun? Kaya sana, bago tayo makauwi, mag-ayos na tayo. Aniya habang hindi pa rin nililingon si Eloisa. Tiningala lang niya ang rearview mirror na nasa harapan niya at nakita niyang nakapout na naman si Eloisa habang nakahalukip-kip ito. Napangiti na lamang si Prince. You're really cute with your pouting. Keep on pouting, baby. Pagiging laging paborito ko yung reaction mo na yan. Huwag mong babaguhin yan, Gusto ko, lagi kitang nakikita sa paligid ko na ganyan ang itsura. Sobrang cute. Aniya bago tuluyang pinaandar ang kotse. Habang nasa biyahe ang dalawa, wala silang naging kibuan. Pero madalas na sulyap-sulyapan ni Prince and Eloisa sa rearview mirror. Hindi pa rin niya maalis na mapangiti habang nagmamaneho dahil sa kakyutan na dala ni Eloisa sa kanya kapag nagtatampo ito. Hanggang sa napaisip siya.
Bakit sobrang saya ko kapag nagiging ganito siya sa akin? Bakit sa tuwing napipikon ko na siya ngayon, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko? Normal lang ba to? O paunti-unti na ako nahuhulog sa babaeng ito? Kapag bumabanat siya at tinatapatan ko yun ng banat ko, mas kinikilig pa ako sa sagutan ng banat namin eh. Di ko lang maamin sa kanya. Kasi sa angas ba naman ang itsura ko tapos kikiligin ako? Napakabandot naman ang galawang ganon. Ang professional kong tingnan. Tapos titiklop lang ako sa isang banat niya? No way. Hindi ako papayag na makita niyang kinikilig ako. Itatago ko ito hanggang kaya ko itong itago. Kapag hindi ko na may tago, bahala na si Batman. Ani Prince sa kanyang isipan, habang hindi pa rin maalis-alis sa kanyang mga labi ang ngiti. Patuloy lang sa pagmamaneho si Prince at hindi na niya namalaya ng oras. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa building kung nasaan ang condo unit ni Eloisa. Naunang bumaba si Prince at agad niyang pinuntahan si Eloisa para lalayan itong bumaba. Pero pagbukas niya ng pinto, sa kabilang pintuan ng kotse lumabas si Eloisa. Kaya napabuntong hininga na lamang ulit siya. Oh, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Eloisa kay Prince. Agad na isinara ni Prince ang pintuan sa kabilang side ng kotse. At agad na pumunta sa tabi ni Eloisa sabay sabing, lalayan sana ko sa pagbababa mo para hindi mo na ako i-judge na hindi ako gentleman. Para malaman mo na nagbabago na ako. Simula nung pinagsabihan mo ako, gusto kong ipakita na hindi ako ganun katulad sa iniisip mo tungkol sa akin at sa ugali ko. Inirapan lang ni Eloisa si Prince. Pero sa loob-loob niya ay kinikilig na siya. Kanina pa, habang nasa biyahe silang dalawa pa uwi ng condo unit, si Eloisa. Okay. Thank you for driving me home safely. Makakauwi ka na kung saan ka man makatira. Sabi ni Eloisa sabay kumiti ito ng pilit. Pwede bang malaman kung magkano mo napili yung condo unit mo? Biglang tanong nitong si Prince. Ito-text ko na lang sa'yo. Sige na. Umuwi ka na. Salamat ng marami. But wait. How did you know that I'm living in a small condo? Who the hell told you about my address? Nakita ko sa ibang papers mo doon sa office. Nakita ko kasi. Tapos, hinanap ko sa Google, ayun. Nakita ko kung saan ito. Sakto may kakilala ko dati dito na nagre-renta ng condo unit. Kaya yun, doon ko nalaman. Hindi naman kita dating stalker, no? No, kasi hindi naman kita kilala noon at wala akong pakialam sa ibang tao. Kaya paano mo ako magiging stalker? Kung wala naman akong pakialam sa existent mo noon. Matapang na sagot ni Prince. Tumango-tango si Eloisa. Well, may point ka nga naman. Hayaan mo na nga. Umuwi ka na lang sa tinutuluyan mo. Alam kong pagod ka na rin maghapon. Ipahinga mo na lang yan. Ngumiti si Prince. Sige, Miss Eloisa, paalam na. Boss, uwi na ako sa apartment. Papasok na sana si Eloisa sa loob ng building nang bigla niyang lingunin ulit si Prince nang nakakunot ang noo. Ha? Sa apartment ka lang tumitira? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa binata. Tumango-tango si Prince. Opo, bakit po? May problema po ba? Lumapit si Eloisa. Malayo ba yung apartment mo? Kasi magko-commute ka pa. Alam kong nakakabagod mag-commute. Dapat sinabi mo sa akin para hindi na kita pinag-drive ng kotse ko pauwi dito sa kondo ko. May kalayuan po pero okay lang naman, Miss Eloisa. Kayang-kaya ko pa naman bumiyahe ng ganitong oras. Tsaka maaga pa po. Makakapag-jeep pa naman po ako pauwi ng apartment. Pero sana makaipon ka ng pang-kondo mo para hindi ka na mapagod kaka-jeep mo. Pauwi ng apartment ang tinutuluyan mo. Meron naman po akong pang-kondo kaso ayoko po eh. Mapapalaban ako sa gastos buwan-buwan. Tsaka mag-isa lang naman po akong titira doon. Gusto mo bang magkaroon ng sariling kondo? Yung umaabot ng 50 years? Oo naman po, pero
Saka na lang siguro kapag may malaki-laki na akong ipon. Saka ako bibiling kondo ko. Mahirap rin po kasi isabay ngayon yung pagbili ng kondo unit ko. Marami pa po akong bayarin sa bahay at may pinapaaral pa ako mga kapatid ko. Bakit? Nasaan ba mga magulang mo? Half Korean ako, Miss Eloisa. Adopted child lang po ako nila mama at papa. Yung mga magulang ko raw po ay patay na. Yung mga kapatid ko naman po, sila ang tunay na anak ng kapapap sa akin. Bali may 3 po kami magkakapatid at yung 2 po ay half American dahil kay papa. Miss Eloisa, dati kaming may kaya. Pero nabaon lang sa utang nung magkasakit ako. Kailangan kong kumayod dahil marami ang mga gastusin ng salukulahan. Walang trabaho sila mama at papa, tsaka matatanda na sila. Hindi na nila kayang kumayod, kaya bilang anak nila na nakapagtapos na ng kolehiyo at may experiences na sa pagtatrabaho. Ako na ang tatayo bilang ama at ina ng mga kapatid ko. Nagme-maintenance rin po kasi ang mga magulang ko. Wala naman silang ibang sakit. Hypertension lang talaga nang dahil sa katandaan. Kwento ni Prince at pilit itong ngumiti sa kanyang amo. Grabe. Tinanong ko lang kung nasa na mga magulang mo pero talang buhay mo na ang kinuwento mo. Saad ni Eloisa at mahinang natawa. Kaya natawa na rin si Prince. So, paano ba yan? Mauna na po ako, Miss Eloisa. Ba may CEO? I'm not your CEO because I'm your future wife. Just kidding. Sige na. Mag-iingat ka ha. Noted by wife. Tugon ni Prince kay Eloisa sabay kindat nito. Hindi maalis ni Eloisa ang tingin kay Prince nang marinig niya iyon sa binatang kanyang sekretaryo. Sinundan niya lang ito ng tingin hanggang sa maglaho na sa kanyang paningin ang imahe ni Prince. Napakurap-kurap na lamang siya at nasampalang sarili para magising siya sa katotohanan. Ano ba, Eloisa? Gising! Uy! Aniya sa kanyang sarili habang sinasampal. Nang maramdaman niyang nasa normal na pakiramdam na ulit siya, pumasok na siya sa kanyang condo unit. Pagpasok niya, agad niyang ibinagsak ang kanyang katawan sa kanyang kama habang nakatitig sa kisame. Nag-iisip-isip kung sinasabihan lang ba siya ni Prince na kung ano-ano para mag-overtake siya o nakikipagbiroon lang si Prince sa kanya. Kung trip niya lang ako, lumayo na lang siya sa akin. Hindi nakakatawa yung mga gano'n na moves niya kung trip niya lang ako. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano, kaya mas mabuting wag na lang siyang huminga. Mahinang sabi ni Eloisa. Napabuntong hininga na lamang si Eloisa sabay na sabi niya. Kung paglalaruan lang ako ni Prince, mas mabuting hindi ko na lang hayaan ang sarili kong magpadala sa mga banat niya sa akin para hindi na rin ako mapol. Para hindi na rin ako maging kawawa sa huli. Baka umiyak lang ako na dahil sa lintik na pag-ibig na yan. Mas gugustuhin ko pang magpakakuba sa pagkatrabaho para magpayaman na lang mag-isa kaysa umibig ng taong hindi ako kayang panindigan sa huli. Baka ang malala pa, lokohin ako. Sa ilang minutong pag-iisip-isip ang ginawa ni Eloisa, ilang sandali pa ay nakaramdam siya ng gutom. Kaya naisipan niya magluto ng fries at maggatas. May biscuits naman siya. Trip niya kasi iyon, ngayon kumain ng tinapay. Ay, may kakainin ba ako? Parang ayoko kasi ang bigat sa tiyan dun eh. Magpa-price na lang talaga ako tapos magpapadeliver ako ng burger at coke float. Sasamahan ko na ng pizza para mukha na rin akong kumain ng kanin. Ani Eloisa na para bang may ibang kausap. Nang maka-order na siya, hinintay niya iyon hanggang sa dumating. Nang dumating na ang lahat ng in-order niya, inubos nga ang lahat ng iyon at saka natulog nang makapagpababa ng kinain. Kinabukasan, maagang nagising si Eloisa. Maaga rin siyang pumasok ng trabaho. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang maging maaga ngayon sa opisina. Pagkarating niya ng opisina, wala pa doon si Prince. Pero hindi rin nagtagal ay dumating na ang kanyang sekretaryo at napangiti na lamang si Eloisa nang hindi niya namamalayan. Oh, bakit?
Bakit nakangiti ka dyan? Tsaka bakit parang ang aga-aga mo naman ngayon? Anong nakain mo, Miss Eloisa? At bakit ang aga mo magtrabaho sa ngayon? Akala ko nga, late ka na naman. Nakakalokong bungad ni Prince kay Eloisa. Umaktang naiinis si Eloisa. Paki mo ba? Dito sabay talikod dahil kinikilig ito. Kaya napapatakip na lamang siya ng kanyang mukha. Oh, bakit? Bakit tumalikod ka, Miss Eloisa? May problema ka po ba? Magalang na tanong ni Prince. Humarap si Eloisa. Nagtakip lang ng mukha? May problema agad na bago? Hindi ba pwedeng kinikilig lang? Napangisi si Prince sa narinig. So kinikilig ka sa akin? Kumunot ang noon ni Eloisa. Pero hindi ito makatingin ng diretso sa binata. Hindi Ang kapal mo naman para sabihin sa akin yan. Piling ka. Piling? Umayos ang tayo si Prince. Sige na, magtrabaho na tayo at nung may matapos tayong dalawa, aking CEO. Aniya kay Eloisa. Mas lalong kumunot ang noon ni Eloisa. Tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo, Prince. Hindi ako natutuwa. Ganito lang ang pinapakita ni Eloisa na reaksyon kapag tinatawag siyang gano'n ni Prince. Pero sa loob-loob niya, kinikilig siya. Inirapan ni Prince si Eloisa. Ang arte mo naman, Miss Eloisa, binibiro ka lang eh. Inirapan pabalik ni Eloisa si Prince. Kung biro lang lahat, pwede bang sa'yo na lang yung biro mo? Hindi kasi nakakatawa at hindi ako natutuwa kapag ginaganon mo ko. What if tatuanin ko? Ha? Lumapit sa kinauupang swivel chair ni Eloisa si Prince. Sabay sabing, what if tutuhanin ko lahat ng attention ko sa'yo? What if gusto pa na talaga kita? What if... Itigil mo na nga yan. Pinag-overthink mo lang ako eh. So umaasa ka na magugustuhan kita, tama ba? Utot mo, hindi nga kita type eh. Kaya tigil-tigilan mo nga ako, ne? Kung gagaguhin mo lang din ako, lumayo ka na lang sa akin, pwede ba yon ha? Ayoko nang pinaglalaroan ako. Kung tutuhanin ko nga lahat, may pag-asa ba ako? Titignan natin kung papasa ka sa akin. Kapag hindi, imposible mangyari yun. Anitong si Eloisa at gumisi. Wag mo kong sinusubok, aking CEO. Baka hindi mo kayanin ang pagkagalawan ko na magpapatibok lalo ng puso mo. Huwag mo akong pinagloloko, Prince. Alam mong hindi umuubra sa akin ang lahat ng mga ginagawa mo. Kaya itigil mo na yan. Hindi umuubra? O ayaw mo lang talagang aminin na uhuhulog ka na sa akin? What if oo? What if nahuhulog ka ako? Alam kong pinaglalaroan mo lang ako, Prince. Kaya itigil mo na yan habang maaga pa. Para ano? Papunta ka sa iba? Ayoko nga. Para makapag-focus ako sa trabaho ko. Kung ano-ano kasi ang iniisip ko. Kaya kung ano-ano ang pumapasok sa kokote mo. Tsaka ano naman kung mapunta ako sa iba? Wala ka nang paki doon. Ayoko nga. Ayoko mapunta yung atensyon mo doon sa iba kasi hindi ka makakapag-focus sa akin. Sa trabaho mo. Bakit? Hindi mo na lang kasi ako diretsuhin. Gusto mo ba ako? Hindi pa. Crush pa lang naman. Siguro papuntang gusto. Romantically. Oh, kita mo? Hindi ka pa sigurado. Kaya itigil mo na yan habang maaga pa. Ayoko nga sabi eh. Ayoko mapunta ka sa iba, Miss Eloisa. Mas okay kung sa trabaho mo ibubuhos lahat ng atensyon mo. Ayaw mo bang makihati ng atensyon ko? Ha? Gusto. Bakit hindi mo naman ako pansinin? Sekretaryo mo ako, dapat. Dapat lang, napansinin mo pa rin ako. Alam mo, napaghahalataan ka na nga. Nagde-deny ka pa. Aminin mo na lang kasi na maganda ako. Ang pangit mo. Aba, ikaw rin, pangit ka.
Huwag kang nagpapakit dyan. Mas lalo akong nahuhulog eh. Ha? Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, magtrabaho ka na. Yun ang magpapaganda sa'yo. Ang pagiging masipag mo. Kaya sikasuhin mo na yung ginagawa mo at magtrabaho na rin ako. Dahil tumatakbo ang oras, Miss Eloisa. Tumatakbo? May paaba yung orasan at nakakatakbo ang oras. Joke ba yan? Oo, bakit? Hindi kasi nakakatawa. Nang dahil sa pagtawa ni Prince sa joke ni Eloisa, napairap na lamang si Eloisa sa binata. Tss, palibhasa, hindi marunong mag-joke. Air consumer kasi. Naging abala ang dalawa. Ilang oras ang ginugol nila sa trabaho. Wala silang naging kibuhan simula nang matapos ang usapan nilang iyon. Panay mga malalalim na buntong hininga ang kanilang pinapakawalan kapag nagtatama mga paningin nila na kaagad rin nilang binabawi. Hanggang sa tumagal ng ilang araw na naging ganon ang sitwasyon nilang dalawa. Pagpasok ng opisina ay magkakasalubong lang sila ng tingin. Pagkatapos noon ay hindi na ulit sila magpapansinan. Hanggang sa hindi na kinaya pa ni Prince ang gano'n na sitwasyon nila. Kaya siya na ang naglakas loob, nakausapin ng kanyang amo habang ito ay nagbabasa ng ilang pang reports paper. Miss Eloisa, can we talk? Tanong nitong si Prince para makuha ang atensyon ni Eloisa. Yes, my dear secretary. Tugon ni Eloisa, sabay baba ng binabasang report paper at tumingin kay Prince. Sorry sa mga nasabi ko at sa mga ginawa ko this past few days. Sa mga banat ko. Actually, you don't need to say sorry to me. Natawa ako nung mga araw na yon. Umakto lang akong hindi ako natutuwa kasi ayoko masanay na ginaganon mo ko. Lalo na yung pinag-o-overthink mo ko. Ayoko mag-overthink, Prince. Pero, kung totoo man lahat ng sinabi ko sa'yo, maniniwala ka kaya talaga? May pag-asa ba ako, Miss Eloisa? Well, if ever, oo. Kasi, bakit hindi? Nagbibigay naman ako ng chance eh. Isang chance nga lang. Ayoko kasi, yung minamanipula ako. Kaya ganun lamang ang pag-iingat ko. Tsaka, feeling ko kasi kapag tinuloy-tuloy mo yung kakaganyan mo sa akin, baka mahulog ako sa'yo. Tapos, hindi mo panindigan yung nararamdaman ko. Kaya nga kita pinapatigil eh. Para hindi na mas lumalim pa. Tsaka para hindi na umabot sa point na bigyan ko ng meaning lahat ng mga sinasabi mo at ginagawa mo sa akin. Ay, ganito pala ma-reject. Masakit rin pala siya. Pasensya na, aking CEO. Hindi ko intensyon na masaktan kita. Aaminin na ako na may gusto talaga ako sa'yo. Sinasabi ko lahat yon para mapatunayan ko rin sa sarili ko na totoo yung nararamdaman ko. Hindi lang infatuation yun at hindi lang normal na paghanga. Kapag pinapatigil mo ko, tumatanggi ako kasi ayoko may ibang lalaking mamimikon sa'yo na magiging dahilan ng pagkainis mo. Gusto ko, ako lang ang makakapagpangiti sa'yo o makakapagpainis sa'yo. Sorry po kung madalas kitang mainis, kung madalas kitang maasar. Sorry po talaga, Miss Eloisa. Ngumiti si Eloisa. You know what? Mas pumapogi ka kapag ganyan ka. Yung mabait lang. Hindi laging nakakunot ang noo tapos madalas ka na rin ngumingiti ngayon. Kahit na madalas ay naiinis mo ako. Ang hirap pala kapag hindi mo ako naiinis. Nakakamiss ka kasi. Nang marinig ayon ni Prince, ang lahat ng sinabi ni Eloisa, napangiti na lamang siya ng malapad. Sabay sabing, totoo ba lahat ng narinig ko? Hindi ka naman nagbibiro, di ba?
Ang nakangiting Eloisa ay naging mataray na. Hinirapan niya si Prince. Mukha ba akong nagjo-joke? Sa tingin mo sa mukhang to? Mukha ba akong clown para sa'yo, ha? Hindi ah. ang, ang ganda-ganda mo namang clown kung gano'n. Tsaka never kang magiging clown. Kasi, baby kita. At tsaka, corny mo mag-joke eh. Kaya never ka talaga magiging clown. Nakangiting sagot ni Prince. Umirap ulit si Eloisa. Napakagago talaga nito. Kaunti na lang at mahahampas na kita ng hanger eh. May hanger pa naman ako dito. Ay, ginagawa mo pa rin palang sambayan ng office mo. Ang cool naman nun. Kasya ba ako sa hanger mo? Biro ni Prince habang si Eloisa naman ay nakasimangot. Itutupi kita sa 8. Kahit lagi napipikon si Eloisa sa mga kalokohan ni Prince, hindi rin niya maitago ang kanyang ngiti sa mga biro nito. Lalo na nang sabihin, baliw ako sa'yo. Ngunit sa gitna ng kulitan, paalala ni Eloisa, nasa opisina tayo para magtrabaho. Habang tumatagal, tila unti-unti ring lumalambot ang puso ni Eloisa sa kabila ng kulit ni Prince. Nakikita niya ang sipag at dedikasyon nito sa trabaho. Isang araw ng selduhan, binigyan niya ito ng sobre sabay sabing, you deserve it. Doon mas lalong naging totoo si Prince. Kung hindi ako pumasok dito, di ko sana makikilala ang kagaya mong babae. Natawa si Eloisa pero ramdam niyang may lalim ang mga salita ni Prince. Na hindi lang siya basta sekretaryo, kundi isang taong may malasakit at tunay na paghanga sa kanya. Sa huling bahagi, naging seryoso si Prince at naglakas loob na tanungin si Eloisa. Pwede ba kitang ligawan? Nagulat man, napangiti si Eloisa. Sa mga mata ni Prince, nakita niya ang hindi lang basta panliligaw kundi respeto at paghanga sa totoong siya. Sa isang opisina kung saan trabaho lang ang prioridad, tila may puwang rin pala para sa pag-usbong ng damdamin. Nagulat si Eloisa sa biglaang pag-amin ni Prince ng kanyang nararamdaman. Ano naman bang kabalbalan to? Tanong niya. Ngunit agad namang nilinaw ni Prince, seryoso ako sa'yo. Hindi tanggap ni Eloisa ang ideya ng ligawan dahil sa kanilang profesional na relasyon. Ngunit nang sabihin ni Prince na lilipat siya ng kumpanya, mabilis ang sagot ni Eloisa. Ayoko. Dito ka lang. Isang maliit na slip ng damdamin na ayaw niyang aminin. Nagtampo siya sa biro ni Prince tungkol sa ibang babae. Kaya agad itong nagpaliwanag. Wala akong pakialam sa iba. Simula lang makilala kita, nagbago lahat ng plano ko sa buhay. Habang patuloy ang kulitan at biro ni Prince, unti-unting napapangiti si Eloisa kahit ayaw niyang ipakita. Totoo ba to? O napapatawa ka lang? Tanong niya habang pinipigilan ang kilig. Pero naging matatag si Prince sa kanyang nararamdaman. Hindi ako nagjo-joke. Gusto kong makilala mo pa ako. Pati na rin ang mga magulang ko. Sa sobrang totoo ng pananalita ni Prince, napapayag si Eloisa. Sige na nga. Igawin mo ko pero may hangganan. Ayokong umaakto kung boyfriend kita kahit manliligo ka pa lang. Halatang sobrang saya ni Prince sa sagot ni Eloisa at halos magtatalon sa tuwa sa opisina. Lumipas sa mga buwan ng masinsinang panliligaw. Kahit minsan ay nagtatampo si Eloisa, hindi ito naging dahilan para sumuko si Prince. Pinatunayan niyang sincere siya sa bawat hakbang. Sa huli, sinagot rin siya ni Eloisa at ngayon ay masaya silang nagde-date sa isang coffee shop. Akala ko, hindi mo ko sasagutin. Ay ni Prince habang humingiti. Tumingin sa kanya si Eloisa at malambing na sinagot. Love, alam mo namang hindi kita matitiis. Sa kabila ng mga pagsubok, umusbong ang pag-ibig na nagsimula sa kulitan at respeto. Sa mga titig ni Eloisa ay hindi mapigilan makaramdam ng kilig ni Prince.
Kahit na pinipigilan niya pa ito na kumawala sa kanyang reaksyon, hindi niya pa rin kayang pigilan. Kaya napapatakip na lamang siya ng mukha. Love naman eh. Alam mo naman kung hindi ko kayang saluhin yung mga malalagkit mong titig sa akin. Pero pinagawa mo pa rin po. Mahinang reklamo ni Prince kay Eloisa. Sabay pout nito. Mahinang natawa si Eloisa. Love, ang cute mo naman po kasi kapag kinikilig ka. Ang cute-cute mo. I love you. I love you so much, love. Napabuntong hininga na lamang si Prince para mapakalma ang kanyang sarili. Mahal na mahal kita, love. Hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba at makuha mula sa piling ko. Hindi ko hahayaang magkaroon tayo ng matinding alitan. Oo, magkakaroon tayo ng misunderstandings. Pero huwag kang mag-alala dahil lagi kitang iintindihin. Kahit ano pa ang magyari. Malambing na tugon niya. Saka hinawakan ng mga kamay ni Eloisa na nakapatong sa mesa. Sa pagkakataong ito, napatunayan ng dalawa na hindi hadlang ang hindi pagkakaunawaan para hindi magkasundo at hindi magkaayos. Hindi mahalaga ang pagkakaiba ng personalidad para hindi mapaibig ang mga pusong kinakalimutang may pakiramdam. Lalo na't nakatuon ang buong atensyon ng karamihan sa realidad ng buhay. Magkaiba man ang kinalakihang ugali, may pag-asa pa ring mapagkasundo ang dalawang pusong nagmamahalan ng buo at tapat. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!